Magandang araw, kami ang pangkatuan na magsusuri sa epekto ng kapaligiran sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral. Tatalakayin namin kung paano nakaapekto ang kapaligiran sa akademikong pagganap. Rasyonale. Sa bahaging ito, tatalakayin ang kahalagahan ng pag-aaral sa ugnayan ng kapaligiran ng paaralan at akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa Liceo de Cagayan University. Ang edukasyon ay susi sa tagumpay, ngunit ang akademikong pagganap ay maaaring maapektuhan ng kapaligiran. Sa Liceo de Cagayan University, ang maingay o hindi angkop na kapaligiran ay nakakasagabal sa konsentrasyon at pag-aaral ng mga mag-aaral. Layunin ng pag-aaral na ito na suriin ang epekto ng kapaligiran sa akademikong pagganap. Inaasahang mga resulta ay makapagbibigay ng mga rekomendasyon para sa pagpapabuti ng kapaligiran sa campus upang makatulong sa mas epektibong pag-aaral. Ngayon sa bahaging ito, tatalakayin kung ano ang pangkalahatang layunin. Ang pangkalahatang layunin ay ang pangunahin ng layunin ng pag-aaral na magsagawa ng pagsusuri o makuha ang mga impormasyon na makakatulong sa paglutas ng isang problema o pag-unawa sa isang issue. Ang pangkalahatang layunin ng pananaliksik na ito ay ang layunin ng pag-aaral na tinutuklas ang mga hamon ng mag-aaral at kung paano ito nakakaapekto sa kanilang pagkatuto at tagumpay. Magbibigay din ito ng mga rekomendasyon upang matulungan sila sa mga sularining ito. Tiyak na layunin. Ang tiyak na layunin ay ang mismong gustong malaman o maabot ng pag-aaral. Dito gusto namin tukuyin ang mga problema sa kapaligiran ng mga estudyante. Tingnan kung paano ito nakakaapekto sa mga kanilang pag-aaral at magbigay ng suhestyon para tulungan sila. A. Matukoy ang mga hamon na nararanasan ng mga mag-aaral na may kinalaman sa kanilang kapaligiran, kabilang ang pisikal na salik na maaaring makakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na karanasan sa paaralan. Layunin nitong alamin ang tiyak na mga problema sa kapaligiran na nararanasan sa loob ng universidad. Kasama rito ang mga pisikal na salik na nakakaapekto sa pag-aaral ng mga estudyante, tulad ng ingay at limitadong resources o kagamitan. Tiyak na layunin. B. Ang kalinisan at kaayusan ng silid-aralan ay malaki ang epekto sa konsentrasyon ng mag-aaral. Kapag malinis at kaaya-ayang tingnan ng aming paligid, mas nakakapag-concentrate kami sa aming mga aralin. C. Sa pananaw ng mga mag-aaral, mahalaga ang magandang ugnayan sa pagitan ng kapaligiran ng paaralan at aming tagumpay sa akademiko. Ang nilalaman ng pananaliksik ay gamit ng deskriptibong metodolohiya upang suriin kung paano naaapektuhan ng kapaligiran ng paaralan ang akademikong pagganap ng mga mag-aaral. Gagamit ng talatanungan o survey questionnaire bilang pangunahing kasangkapan sa pangangalap ng datos. Ang mga nakalap na datos ay gagamitin bilang batayan sa pagsuri ng epekto ng kapaligiran ng paaralan sa pagganap akademiko ng mga mag-aaral. Sa bahaging ito, tatalakayin kung sino-sino ang mga piling respondente ng isinagawang pananaliksik. Ang mga kalahok sa pananaliksik na ito ay mga mag-aaral mula sa Baitang 11 STEMWIT ng Liceo de Cagayan University para sa taong panuruan ng 2024 to 2025. Sila ang napiling respondente sapagkat sila ay kumakatawan sa target ng grupo na may kaugnayan sa layunin ng pananaliksik. Ang kabubuang bilang ng respondente ay 45 na estudyante na binubuo ng 25 na lalaki at 20 na babae. Ang ganitong distribusyon ng kasarian ay nagbibigay ng balanseng pananaw mula sa parehong grupo at maaaring makatulong sa pagbuo ng mas makabuluhang konklusyon batay sa kanilang naging tugon. Ang proseso ng pagdikom ng datos ay isasagawa ng sistematiko at masinop upang matiyak ang katupakan at pagiging maasahan ng aming pananaliksik. Ang open-ended service questionnaire bilang pangunahing instrumento sa pagkalap ng impormasyon ay gagamitin. Ang questionnaire na ito ay binubuo ng mga tanong na direktang nakatuon sa pagsusuri ng epekto ng kapaligiran sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral, kabilang ang mga partikular na hamon na kanilang kinakaharap at ang kanilang mga mungkahi para sa pagpapabuti.
Ang mga respondenteng kalahok sa pag-aaral ay ang kabuuang populasyon ng Baitang 11 STEM 8 sa Universidad ng Liceo de Cagayan. Bago sagutan ang survey, ang lahat ng respondente ay binigyan ng maikling panimula ukol sa layunin ng pag-aaral at ang kahalagahan ng kanilang mga sagot. Ang buong proseso ng pagdikom ng datos ay isinagawa ng may paggalang sa mga respondente at sa etika ng pananaliksik, na tinitiyak na ang kanilang mga persepsyon at karanasan ay naitalan ng tumpak at walang bias. Ang pananaliksik na ito ay gagamit ng distruktibong metodolohiya upang malaman ang epekto ng kapaligiran ng paaralan sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral. Pangunahing instrumento sa pagdikom ng datos ay ang talatanungan o survey questionnaire, na naglalayong makuha ang karanasan at pananaw ng mga estudyante. Ang mga datos na makakalap ay suriin sa pamamagitan ng coding upang matukoy ang mga pangunahing tema. Bahaging ito ay naglalaman ng mga layunin ng pananaliksik na tuklasin ang epekto ng kapaligiran ng paaralan sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa Baitang 11 STEM 8 sa Liceo de Cagayan University. Inaasahan ng mga mananaliksik na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mga salik na nakakaapekto sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagtukoy ng mga hamon na kinakaharap ng mga mag-aaral. Layunin ng pag-aaral na ito na magbigay ng rekomendasyon upang mapabuti ang kapaligiran ng paaralan. Sa huli, inaasahan ng mga mananaliksik na magbigay ng mga konkretong solusyon na makakatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon at sa kapakanan ng mga mag-aaral, pati na rin sa kanilang akademikong tagumpay. Mga katanungan. Una, aling aspeto ng kapaligiran ng paaralan, pisikal, social o emosyonal ang may pinakamalaking epekto sa pagganap ng mag-aaral? Batay sa aming pananaliksik, napag-alaman na ang pisikal na kapaligiran ang may pinakamalaking epekto sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa Liceo de Cagayan University. Partikular na nakakaapekto ang ingay, kalinisan at kaayusan ng silid-aralan sa kanilang konsentrasyon at kakayahang matuto. Pisikal na aspeto ng kapaligiran ng paaralan ang may pinakamalaking epekto sa pagganap ng mga mag-aaral. Kapag maayos ang pisikal na kapaligiran tulad ng maliwanag na ilaw, sapat na espasyo at komportableng upuan, mas nagiging mapadali ng mga mag-aaral na matuto at makapag-focus sa kanilang aralin. Tingin ko ang pisikal na aspeto ng kapaligiran ang may pinakamalaking epekto. Dahil kung maayos at maaliwalas ang paligid, mas nakakapag-focus ang mga mag-aaral. Pangalawa, paano nakakaapekto ang kalinisan at kaayusan ng silid-aralan sa konsentrasyon ng mga mag-aaral? Hindi direktang tinalakay sa pag-aaral na ito kung paano nakaapekto ang kalinisan at kaayusan ng silid-aralan sa konsentrasyon ng mag-aaral. Ang pangunahing pokus ng pananaliksik ay ang epekto ng pangkalahatang kapaligiran ng paaralan na may partikular na pagbanggit sa ingay bilang isang distraksyon. Ang pag-aaral ay naglalayong alamin ang mga hamon kaugnay ng kapaligiran at kung paano ito nakakaapekto sa pagkatuto at tagumpay sa akademikong pagganap. Hindi partikular na binabanggit sa aming pananaliksik kung paano direktang nakakaapekto ang kalinisan at kaayusan ng silid-aralan sa konsentrasyon ng mga mag-aaral. Ang pangunahing pagtuon ng mga pag-aaral ay ang mas malawak na epekto ng kapaligiran ng paaralan ng akademikong pagganap, kung saan ang ingay ay binibigyang diin bilang isang posibleng distraction. Layunin ng mga pananaliksik na tukuyin ang mga hamon sa kapaligiran at suriin ang epekto nito sa pagkatoto at akademikong tagumpay ng mga mag-aaral sa Universidad ng Liceo de Cagayan. Ang hindi malinis at magulong kapaligiran tulad ng marumi at magulong silid-aralan ay maaaring maging sanhi ng distraksyon at hirap sa pagkonsentra na malamang na negatibong makakaapekto sa atensyon ng mga mag-aaral. Ano ang pananaw ng mga mag-aaral sa ugnayan ng kapaligiran ng paaralan sa kanilang tagumpay sa akademiko? Ito. Ayon sa mag-aaral sa Baitang 11 STEM 8, naniniwala sila na ang isang malinis at maayos na kapaligiran ay nakakatulong sa kanilang motibasyon at konsentrasyon kaya't naging mas matagumpay sila sa akademiko.
Naniniwala ang mga mag-aaral na malaki ang epekto ng kapaligiran ng paaralan sa kanilang tagumpay sa akademiko. Ang maayos at malinis na lugar, suportibong guro at positibong ugnayan sa kapwa mag-aaral ay nakakatulong upang mapabuti ang kanilang pag-aaral at emosyonal na kalagayan na nagresulta sa mas mataas na antas ng tagumpay sa akademiko. Bukod ko po ay ang positibong kapaligiran ay may magandang relasyon sa guro at klase at nagbibigay ito ng inspirasyon sa pag-aaral. Ang negatibong kapaligiran naman ay may bullying, diskriminasyon at maaari itong makaapekto ng kanilang pagganap at inspirasyon. At yun lang po, maraming salamat.